loob kancak.
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo ng Kwaresma. Sa ating ebanghelyo, lumapit ang ilang mga Griego kay Felipe at nakiusap. Ibig naming makita si Jesus. Ito ang hangarin ng bawat Kristiyano, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Bilang tugon sa hangarin nating ito, inihahayag ni Jesus ang tungkol sa oras ng kanyang kaluwalhatiang tumutukoy sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Naipahayag ang kaluwalhatian ni Jesus hindi lamang sa kanyang muling pagkabuhay, kundi sa kanyang pagpapakasakit. Sa pagsimula po ng ating misa, magsitayo po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, Anak, Anak, Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kapatid, itong misa para sa mga frontliners at saka para sa Pilipinas, yung buong mundo. Tapos mga pasyente ng COVID-19. Tapos ipagpasya ko ang mga tao taga Myanmar na yun nahihirapan ang situation nila para sa kapayapaan nila. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat umanap sa panang na pagdiriwa. Inamin ko Sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ping makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng inyong anak, na siyang nagpunsot upang mahalin niya ang lahat, ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway matigasing na sumahak sa kanyang dinaanan. Sa inyong pag-akay at sa kanyang pamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Matapos ang sunod-sunod na pagbali ng Israel sa kanyang tipan sa Panginoon, ipinahayag ni Jeremias na mismong Diyos ang gagawa ng paraan upang iligtas ang kanyang bayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremiah. Sinasabi ng Panginoon,
darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking ikain, tapat na puso't loob. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Diyos ko, sa aking ikain, tapat na puso't loob. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking ikain, tapat na puso't loob. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking ikain, tapat na puso't loob. Lubos na isang katuparan ni Jesus ang pagsunod sa Ama sa pamamagitan ng pagpapakasakit. Sa paraang ito, siya ang naging bukal ng ating kaligtasan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsigayon po ang lahat. Ang sinumang nahiling ko upang sa aking sumunod ay tunay na ito
Sumainyo ang Panginoon. At sa rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, kay Lea at nakiusap, Ginoo, ibig po namin makita si Jesus. Sinabi ito ni Felipe kay Andres. At silang dalawa'y lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang putil ng trigo at mamatay. Mananatili itong nag-iisa, ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. Asan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Na yun ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang kahirapan ito. Ama, parangalan mo ang inyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinararangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila gumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy na iyon sa labas ang pinuno ng sanlibutan ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang umaga po sa inyo ang lahat. Pasensya na po, pagkatapos ng misa may cup blessing. Tapos agad pumunta ako. Pero medyo late naman. Pasensya na po. Maraming beses sinasabi ng Diyos sa Biblia, huwag kayong matakot. Halimbawa nung dumating ang anghel sa bahay ni Maria at sinabi niya kay Maria, huwag kang matakot Maria dahil may magandang niloloon ang Diyos para sa inyo. At saka noong nakita ni Jesus si Simon sa lawag ng Galilea, tinawag ni Jesus sina Simon, Juan at Jaime. Tapos sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula na iyo'y mga tao ang huhulihin mo. At saka pwede hanapin natin ang mga ganitong mga halimbawa sa Biblia. At saka pagkaisipin natin si Jesus ay hindi siya natatakot sa kanyang buhay.
mahirap isipin natin na takot si Jesus sa harap ng kahirapan at pagdurusa. Kasi alam natin si Jesus ay buktong na anak ng Diyos. Medyo ibang kwento. Noong bata ako, akala ko hindi nagsisiyal ang mga madre. Kasi inisip ko yung mga madre parang angel. Pero nung isang araw, sabi ng isang madre, sandali lang ako na magsiyara ko, nagulat ako. Nakala ko yung mga angel, mga nagsisiyara. Kaya ganito yung mga prejudice, mga ganito. Yung we can see whatever what we wanted to see. Yung ganito lang, hindi makikita yung ibang side. Anyway, pero sinasabi ng pangalawang pagbasa sa ating lahat, si Jesus ay tumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. Sa totoo lang natatakot si Jesus sa Kanyang kamatayan. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, siyempre yung sabi ni Jesus, Ama, ligtas mo ako sa kahirapan daranasin ko. Siguro nagtanong siya sa kanyang sarili, bakit pagkaisipin niya, kailangan niya magdusa, mamatay at mabuhay para sa mga tao, tulad putil ng trigo. Pero gusto niya iligtas ang kanyang mga tao upang ipakaloob ang kanyang buhay at pag-ibig sa ating lahat. Tapos ipinapakita ni Jesus ang mabuting halimbawa sa ating lahat bilang anak ng Diyos. Pero minsan inisip natin, Jesus is asking us too much. Kasi dahil mahina tayo, makasalanan tayo, madali lang nakuulog tayo sa ating mga puso. Baka sabihin natin kay Jesus, ikaw, kaya mo, kasi buktong na anak ng Diyos. Pero dapat isipin natin, si Jesus din natapos siya sa harap ng kamatayan niya. At saka napansin niya ang kanyang mission bilang anak ng Diyos. Bakit naparito ako? Ama, parangalan mo ang inyong pangalan. Kung nais nating lumapit kay Jesus, kailangan nating tumayo at maglakad sa buhay ni Jesus. Ipinapakita natin ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng krus niya. Sa palagay ko dapat tingnan natin ang ginawa ni Jesus para sa ating lahat. Kahit natatago si Jesus, umakyat siya sa Calvary, pero hindi siya mag-isa lang. Naglalakad siya kasama ng Ama sa kanyang paglalakbay. Gusto ko magtanong sa ating lahat, saan po tayo sa ating buhay? Saan tayo tumatayo sa ating mundo? Isa lang dapat alalahanin natin, huwag nating makalimutan ang landas ni Jesus. Kaya dapat makita natin si Jesus sa kanyang krus. Inaanyayahan niya tayong lahat na makasama siya sa kanyang mga paraan.
Kaya hintay lang, gusto niya ibigay ang buhay niya. Buksan natin ang buong puso para sa ating Diyos. Amen. Sumasampalataya ko Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Virgen. Pinagpakasakin ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilig. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may tatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Laluktok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at ang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang tulungan tayong makatulad sa kanyang anak na si Jesus na nagmahal sa mundo at nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan. Buong pakitiwala tayong manalangin. Ama, tingin mo ang inyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa kay Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso ang kanilang pag-aalay ng sarili upang patuloy na magbigay papuri sa Diyos at magsikap sumunod sa kanilang magandang halimbawa. Manalangin tayo. Isulong nawa ng mga opisyal ng pamahalaan ang mga hakbang tungo sa kapayapaan at ikauunlad ng sambayanan, lalong-lalo na ang mga para sa mga may hirap na mga mamamayan. Manalangin tayo. Pakinggan nawa namin ang hamon ni Hesukristo tungo sa pagiging bukas palad at magpagpatawad sa aming mga kapwa habang nakatuon sa landas ng pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Tanggapin nawa sa kaluwalhatian ng langit ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw na mula sa daigdig na ito, pati na rin ang mga walang nakakaalala, lalong-lalo na sila Leonora, Estrella, Cesar, Paula, Glorian, Dolores, Milagros, Delphine, Vicente, Erlinda Lara, Father Chito Vicente, Raul, Eugene, Valentin, Consuelo Season, Almeida Corpus, Efren Tombo, Jenny, Rufo Gansan Jr., Pedro Francia Sr., Wilfredo, Jose Pelobelio, Fermina, Rosario Ernesto Hernada, Eugenia Montserrat Bagatilla, Lourdes Teresita, Dante, Domingo Patropes, Catalino, Marilyn, Epidio Coloso, Etil Añano, Sharon Reyes, Glenda Villanueva, Alfonso, LNGP Hiron, Gideon Pajet, Eduardo Gutierrez, Dominador Bailon Jr., Genara Bailon, Lourdes Polerio, at Adelaida Pangan. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ng DepEd Zambales, Ignacio family, Teresa Ferrer and family, at para sa pasasalamat ng biyaya ng buhay ni Josefina Tixon, Valentina Yumol, Michelle Badua, Candy Amabel, at para sa mabilisang paggaling ni Jam, Sir Aldrich, at Resurrection Palisok. Manalangin tayo. Ama namin nasa langit, tingin mo ang panalangin ng inyong sambayanan. Tulungan mo kaming maging
kalinga sa aming mga kapwa upang kami ay maging karapat-dapat sa kaloob mong buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa nangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ito po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Panalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugtan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, kami tumatalangin ang mga tinapak sa loob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay inyong gawing dalisay pakundangan sa ipinagdiriwang na paghain ito sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapan na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya ay di naiba sa amin, kaya siya ay dalam hati rin sa pagpanaw ni Lazarong kaibigang Giliw. Siya ay di naiba sa iyo, kaya taglay ang kapangyarihan mo. Kanyang binuhay ang kaibigang Yumao sa kanyang pakikiramay sa sangkatauhan. Kami kanyang pinakikisamahan upang may pagdiwang ang mga pahiwatig ng inyong pagmamahal na sa amin pumupuhay. Kaya kaisang ng mga anghel na nagsisiyarin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami napupuni sa inyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang buka ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng inyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Kaya din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawag ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipapunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, kinagawa namin na iyon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap mo para manglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay magtunok sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang inyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ibarutulog na aming obispuan ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid, naming nahinay ng may pag-asang sila'y, muling mabubuhay gayon din ang nanang mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloy sa inyong kaliwanagan. Kawa mo at maging dapating kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal ng Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalukos sa iyo, may pagdiriwang nawa namin ang pagpuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. At tagubilin ng mga nagkagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pakalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilag sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapamitas namin si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nakaalis ng mga kasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang tiking. Panginoon, hindi ang karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ka lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapangmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng inyong anak ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanin niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa inyo rin. Kapalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tanglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.